Sa panahon ngayon, pag nag-iwan ka, panigurado, ikaw na itong hindi na kontento, ikaw na itong naghanap ng bago, ikaw na itong may iba, ikaw na itong masama sa kanila, masama sa maraming tao na nakapaligid sa'yo. Yun ang akala nila. Kasi di naman nila alam ang totoong istorya. Kaya minsan, nagtataka ka na lang na galit na sila sa'yo, na di mo naman malaman kung bakit sila galit, na kahit anong paliwanag mo pa sa kanila, iba pa rin ang kinalabasan ng storya. Wala tayong laban sa taong pabiktima. Yung pakaramdam na ikaw na nga itong niloko, pero yung kinalabasan ng kwento parang ikaw pa itong nagloko. Paano ba naman? Ikaw yun ang iwan, kaya ang akala nila ikaw na itong may ginagawang masama. Alam nyo, di naman palagi kasalanan ng taong nang iwan, at di naman palagi mali ang mang-iwan. Lalo pa kung paulit-ulit ka nalang sinasaktan. Sinasaktan sa parehong dahilan. Lalo pa kung paulit-ulit ka nalang niloloko ng taong minamahal mo. Di masama ang mang-iwan. At lalong-lalong di lahat kasalanan ng taong nang iwan. Kasi alam nyo kaya siya nang iwan. Kasi di niya nakaya. Kasi napapagod na yung puso niya. Napapagod na yung puso niya na magmahal sa isang tao na di siya kayang mahalin ng totoo. Di nyo alam kasi wala kayo sa posisyon niya. Kaya wag nyo siyang husgahan dahil siya yung nang iwan. Kasi alam nyo, nagtiis muna yan ng paulit-ulit hanggang sa di niya nakaya yung sakit. Hanggang sa napagod na. Kaya sumuko na lang siya. Kasi ang hirap naman talaga manatili pa sa tao na di ka na mahalaga. Ang hirap manatili sa tao na paulit-ulit ka na lang sinasaktan. Sinasaktan sa parehong dahilan. Kasi di naman siya mangiiwan kung walang dahilan. At lalong-lalong di siya mawawala ng ganun-ganun lang. Nagtiis muna yan. Nagtiis muna yan bago yan mang-iwan. Kaya wag nyo siyang husgahan kasi di nyo alam. Di nyo alam ang hirap na pinagdadaanan niya bago niya binitawan ang katagang ayaw na niya.